So, Ilono, ngayon ang pag-usapan itong tungkol sa Mark of the Beast. Ano ba itong Mark of the Beast? Darating yung panahon, alam nyo naman ang panahon ngayon, di ba? Nandito tayo sa panahon ngayon na unti-unti nang humihirap. Yung mga technology nagiging high-tech na. Nakaimbento na ang mga tao ng mga robot. Darating yung panahon, ang microchip implant. Ilagay yan sa mga kamay ng tao. Barcode sa noo. Ito ay tatak ng isang halimaw. Ayon dito sa Biblia. Kung wala ka nito, kung ang isang tao wala nito, ang tao na yan, delikado na maghihirap siya. Bakit? Magugutom ka ngayon kung wala ka niyan ngayon. Kasi ayon dito sa Biblia, no one can buy or sell unless you have a mark of the beast. So, kung wala ka niyan ngayon, lalo na kung ikaw yung breadwinner sa pamilya mo, kung wala ka niyan ngayon, hindi ka makapamili. Sabihin na natin may pera ka, gagamitin mo yung pera, pambayad mo doon sa mall, sa grocery store, o saan man. Hindi na tatanggapin yan. Yang panahon na yan, cashless yan. Kung sa panahon ngayon, mayroon tayong mga ATMs and mga credit card. Yung mga pera natin andoon. Minsan kung magbukas tayo ng mga high-tech na mga pintuan, isuswipe mo lang yung card mo, magbubukas na. Ngayon, kung may mga kriminal na gumagawa ng krimen, kapatay, mahirapan sila na hanapin yung kriminal na yun. So alam nyo ba na naisip ng bawat tao, ng mga taong matatalino, pinag-isa nila itong lahat sa ganitong sa tulad ng isang butil ng bigas ang laki at ilalagay yan dito sa kamay ng tao. Bibili ka ngayon, wala kang microchip implant. Ayon sa Biblia, no one can buy or sell. Hindi ka ngayon makabili. Pag hindi ka makabili ngayon, anong mangyayari sa sinusuportahan mo? Pamilya mo, sarili mo, magugutom ka ngayon. So ang choice mo ngayon, dahil wala ka ng mga makain, hindi ka makapamili, anong choice mo? Magpalagay ka ngayon. So kung magpalagay ka niyan ngayon, so may tatak ka na ng demonyo. Ang sinabi dito sa kasulatan, dito sa Revelation, ang tao na may tatak ng halimaw ay iinom sa kupa, sa puot at galit ng Diyos. So, lagi nating tatandaan, ayon sa Biblia, ang katawan natin ay templo ng Diyos at sino man dito ang sisira ay malalaglag. Anong bagay na makakasira? Bisyo, sigarilyo, inom. Tato. Yung tato, mark yan, tato. At yung lagyan mo ng chips, ang iyong parte ng iyong katawan. Noo. So, iinom ka ngayon sa kupa ng puot at galit ng Diyos ayon dito sa Biblia. So, dito mangyayari pagdating ng panahon ang persecution against Christian. Ayon dito sa Biblia, sa Revelation, sinabi dito, pipilitin ng halimaw na lagyan ng tatak ang mga tao. Ngayon, ang tanong ko, sino ang halimaw? Ang government. Ang presidente, ang government. Uutusan niya mga authority ngayon na ang tao pipilitin na may lagyan dito. Bakit? Maraming purpose yan. Cashless ang pagdating ng panahon na yan. Sinasabi ko na. Patungkol sa mga kriminalidad. Nakapatay ka, natatago ka, madadali ka ng matatrack. Kasi kung nasaan ka, nakikita ka kasi may GPS yan. So saan ka man magtago, mahuhuli ka. I-search mo sa YouTube. Maraming mga video na nagpapakita na unti-unti na yang ini-implement ngayon sa mga mayayamang bansa. Sa Europa, sa US, sa Europe, sa Sweden, o saan pa mang bansa ng mga mayayaman. Sa ngayon, hindi pa masyadong mandatory pero darating ang panahon
na magiging mandatory yan. Ayon dito sa Biblia, lalo na ngayon na pinaigting na nila ang pinaka-high-tech na mga technology. At darating tayo dyan. Kung hindi nyo napapansin, ang panahon ngayon napakabilis. Pag mabilis ang takbo ng panahon, minsan nakakaramdam na tayo ng takot. Hindi takot dahil tayo ay tumatanda, mamamatay, kundi takot sa pinaka-worst na panahon. Lagi tayong maghanda sa pagdating niyan. Ayon dito sa sulat sa Daniel, maraming mga tao na magputli sa kanilang sarili. Ano ba yung putli? Bisaya kasi yan eh. So, maglinis sa kanilang sarili. At marami ding mga Kristiyano na dahil nga sa sinasabi ko na maranasan mo ang gutom at hirap, you cannot buy or sell. So, yung mga tao, lalayo at iiwan nila ang kanilang pananampalataya for the sake na makasurvive sila sa buhay na ito. Yan ang mangyayari pagdating ng panahon. Ito ang sinasabi sa Biblia. Ang kautusan, ang Biblia, unti-unti nang natutupad. Sa ngayon pa lang, technology, ang pinakadelikado, internet. So, lagi tayong maghanda kung anong hakbang na ating gagawin. Persecution against Christian. Ang sinabi sa Biblia, babala ni Kristo, may huhuli sa atin, may huhuli sa inyo. Yung iba, bibitayin, yung iba, lalatiguhin, yung iba, ikukulong, yung iba, papatayin. Yan ang mangyayari sa mga tao mananatiling tapat sa Panginoon. You can choose sa pagdating ng panahon na yan. Hindi pa natin alam kung ano ang dapat nating gawin kung sakali na darating itong panahon. It's better na maghanda tayo. Kasi yung panahon na yan, hindi talaga madali. At maranasan natin yan pagdating ng panahon. Lalo na ngayon, nagsilabasan na nga yung mga technology, yung mga AI. Marami ng mga trabaho, mga empleyado na natatanggal dahil nga ang isa sa kompetensya nila ngayon is AI. So dumating na tayo dito sa pinaka stage 3, may stage 4, 5, hanggang darating ang katapusan. 3.5 years persecution against Christian ang titiisin ng bawat tao. Pagpamatay. So, sinabi dito sa Daniel, maraming mga tao na maglinis sa kanilang sarili at maglingkod sa Panginoon, at maraming mga tao na lalayo sa kanilang pananampalataya at iiwan nila at mamuhay sila sa dating gawi for the sake of survival pagdating ng araw. So, anong gagawin natin pagdating ng araw na yan? So, magdasal po tayo na sana tulungan tayo ng Panginoon kung paano natin malalagpasan ang mga bagay na ito. Pero I know, kamatayan ang sasapitin natin ito. So, kailangan na tayo yung maghanda. So, hanggang dito na lang, and God bless everyone. Amen.